Magandang umaga po sa ating lahat 'no. Magandang araw at tayo po ay magsisimula na sa ating gawain po ngayong umagang 'to. At ang atin pong teksto ay makikita natin sa Matthew chapter 14 verses 25 to 27. Ito po sinasabi niya 'no sa King James Version, "Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, 'It is a ghost.' And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, 'Be of good cheer. It is I. Do not be afraid.'" May isa pa po tayong verse no, sa supporting text. Ito po naman ay makikita natin sa Proverbs chapter 4 verse 23. At ito po yung sinasabi nun sa New International Version naman po ito. No? Sabi po dito is, "Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it." Kapag yun po natin na parang hindi naman po dugtong yung ano no or magka-relate yung dalawang verse no. Pero mamaya po himayin natin ng konti. Makikita po natin yung kanilang pagkaka-connect no. Balikan po natin yung unang verse, ang sabi po dun, "In the fourth watch of the night." Ano po ba 'tong fourth watch na 'to 'no? Ito po yung edge of a new day. So, sa Old Testament po kasi 'no, sa Jewish system, meron po silang tinatawag na 3 watches. Um, ito po yung first watch, yun po yung sunset o mga bandang 6:00 po ng gabi hanggang 10:00 ng gabi po yun 'no. And then yung second watch, ito naman po yung pagkalipas ng 10:00 ng gabi hanggang 2:00 ng madaling araw, at yung third watch is yung 2:00 ng madaling araw hanggang sa pagsikat po ng araw or yung 6:00 ng umaga naman. Sa New Testament, hinati pa po nila 'to sa ginawa po itong 4 because of the Roman system 'no. So, medyo nausog ng konti. Yung first watch, ito po yung 6 pa din hanggang 6 ng gabi hanggang 9:00 ng gabi. Tapos yung third watch is yung 9:00 naman hanggang 12:00 ng ating gabi. Yung third watch, ito naman po yung 12:00 ng ating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Tapos yung fourth watch, ito po yung dadagdag, no? Tatlong 3 a.m. hanggang 6 a.m. o yung pagsikat ng araw, no? Dito po nanggaling yung fourth watch. Iba po ito dun sa fourth watch na relihiyon, ano? Baka ma-mistaken po natin. Hindi, iba po yun. Iba yung doktrina, no? Iba po yun dito, no? Ano lang po yung sinasabi nito? Ano ba yung fourth watch? Ito po yung huling parte ng gabi o yung pagsikat ng araw. Ano po ba yung sinisimbolize nito, no? Itong oras na to po kasi, ito yung oras na para dun sa mga Roman soldiers o yung mga guard ng gate, ano? Ito yung oras ng exhaustion, yung kapaguran. Kasi ito na yung last na na shift ng araw, no? Ito rin naman po yung oras bago magliwanag, no? Yung umaga. So ito po yung transition between gabi at ng umaga. No, doon po sa ating teksto, 'di ba, si Jesus is pumunta sa kanila at the edge of a new day. No? Ano po, why does it matter po ba? So no, morning is not just the start of a new activity. It is the start of direction, no? Before the sun rises fully, bago ang lahat ng mga responsibilidad natin sa buong araw ay magsimula, bago po kung ano pa mang desisyon ng ating gawin, no, sa buong maghapon, yung puso po natin dapat nakaposisyon po, no? The heart must be positioned. That is why we pray in the morning, no? Kasi si Jesus lumapit sa kanila nung fourth watch, no? So makikita rin po natin na during dito po sa teksto na to, pag binasa natin yung nauna pa hanggang sa yung yung 30 ata to or verse 30. So ito yung nasa bangka sina Pedro eh. Ito yung part na
nagbabangka sila tapos malakas yung hangin, against sa hangin yung sa ihip ng hangin yung kanilang pagbabangka, no? So medyo pagod sila nung mga oras na yan. Tapos yun nga, mas mahirap pa yung nila, sagwan nila kasi against the wind yung kanilang so pagod sila nung dumating si Jesus na nagpakita sa kanila. Tapos natakot sila nung nakita nila si Jesus, no? Mano-note natin dito, no, na hindi yung bagyo o yung lakas ng hangin yung nag-create ng fear sa kanila. So, it was revealed na dahil sa kapaguran o dahil dun sa nung makita nila, akala nila multo si Jesus, we can see, ini-reveal lang nung yung kung ano yung nangyayari sa kanila ng oras na yun, no? That's why po dun sa it reveals yung what's inside their heart, no? So may ko-connect po natin ito dun sa Proverbs 4:23, no? Bakit naging essential yung verse na yun? Kasi it's how you begin the day internally. How you begin the day internally, it affects everything externally, no? So kung paano mo sinimulan yung araw mo sa puso mo, yun yung magre-ripple yun sa buong araw mo externally sa'yo, no? So, if fear guards your heart, fear will also shape your day, no? But if faith guards your heart, faith will also shape your day. So, maano natin doon na the storm was real, pero the presence of Jesus was also real doon sa pagkakataong yun, no? So why does morning prayer matter, no? Jesus came in the fourth watch, but he had already been praying on the mountain. Pag binalikan po natin yung verse, no, sa mga naunang verse po nun, mga around verse 23 ng Matthew chapter 14, bago nagpunta yung mga disciple bago sila napunta sa sitwasyon na yun, na nandun sila sa bangka, pinauna sila kasi ni Jesus, no? Pero nagpaiwan si Jesus, bago siya magpunta sa kanila, nagpe-pray na siya nung mga oras na yon. So, he has already been in communion with the Father before he faced the disciples. During that, masasabi natin malakas yung wind So, maaring may storm nung oras na yun, So, before he faced yung pressure nung storm, he was already in communion with the Father. So, makikita natin doon may pattern, no? Prayer precedes pressure. Sinasabi po sa Psalm chapter 5, verse 3, in the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my requests before you and wait expectantly. And sinabi rin po sa Psalm chapter 143, verse 8, let the morning bring me word of your unfailing love. No, so ito po yung kung bakit tayo nagpe-pray sa umaga. Why does morning prayer matter? Hindi po ito superstition lang or tradition lang na tayo ay nakasanayan lang na manalangin tuwing umaga, no? So ang pananalangin po tuwing umaga is an alignment with God. It is to align our hearts so that yung buong araw natin ay maging mas maayos, no? So we begin the day by letting His voice interpret our coming stories. Just like nung sinalubong niya yung mga alagad, no? Sa time na yan. Sinabi niya, it is I, do not be afraid. No? So nagsimula, yung sa magbubukang liwayway na yon, sinabi niya sa kanila, do not be afraid. Yung voice niya, yung nag-alis ng fear nila nung araw na yan, no? So, guarding the heart at the start of the day. So, yun nga, nung sinabi ni Jesus na, it is I, do not be afraid, bago po tumigil yung bagyo o yung malakas na hangin ng mga oras na yan, no? Ang bago niya pinakalma niya muna yung mga puso ng mga disciple na natatakot. Sabi niya, di ba, do not be afraid. So this teaches us something powerful, no?
that the first battle of the day is not productivity. Hindi siya success. So it is also not performance. The first battle of the day is the condition of the heart. So if the heart is anxious, the day will also be anxious. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, no, kung ano yung kondisyon ng puso mo sa umaga, yun din po yung magdidikta ng magiging kondisyon or even your mood in the whole day, no. So napansin niyo ba yun? Kaya sinasabi nila noon na mali yung gising. Hindi maganda yung gising kaya wala sa mood. So parang yung buong umaga na yun, 'di ba? Yun yung nagdikta nung ugali mo, yung mood mo, or what happens to you the whole day. That's why in the morning, it is important that in the morning we have our morning prayer because it is a way how we guard the heart. No, nabanggit ko rin po kanina, no, kaya hinati nila yung night into watches. Sa Jewish system, it's 3. Nung Roman system, it's 4 watches. Ito po kasi is yung ang sinabi ko rin kanina, shift ng mga soldiers or guard sa pagbabantay, no? So in biblical language, when we say watch, it's about vigilance, no? Yung pagbabantay. Kaya sinasabi nga natin, guard your heart, no? So yung a watchman stays alert while others sleep. No? So when you wake early to pray, you are spiritually standing watch over your own heart. So pag nagpe-pray ka, ikaw mismo, binabantayan mo yung puso mo. You are a watchman. You are a watchman of your heart. So you are a watchman of your day. Sabi po no sa Psalms chapter 127:1. Sabi po dito, no. Yung second portion kasi pag binasa natin po, ang sabi dito is, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. No? So that's why we pray, no? So the Lord helps us guide our hearts through the whole day. That's why we pray, no? Kaya sabi dun, di ba, unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. So even if we guard our heart without praying, so it is not it is not with the Lord that you guard your heart. So guarding your heart still is in vain if the Lord is not in there, no. We pray in the morning because we also invite the Lord to guard our heart with us, no, to guard our hearts with us. So morning prayer says, Lord, help me stand over my heart today. So every morning we pray, we invite God to help us watch our hearts for the day. No? So as the day begins, guard your heart before you check your phone. Now, even ako, I'm guilty of this, no? Maybe most of us, na ang unang inaabot natin pagkagising natin is yung cellphone natin. Titingnan natin kung may na-miss tayong text, baka may emergency na tawag during nung gabi na hindi ko nakita. Ayan, o kaya bubuksan agad yung Facebook. So, yun pa lang isang bagay na that we have to guard our hearts, no? During the sunrise or pagsikat ng araw, no? Instead na yung phone yung una nating hawakan, let's pray. So we must also guard your heart before you face pressure. So isang panibagong araw, especially pagka Monday, ang ng mga tao is Monday na naman. Trabaho na naman. Parang hindi pa nagsisimula yung araw na pe-pressure ka na. So let us also guard our hearts before we face pressure.
Guard your heart before conversations shape your mood. Minsan maganda yung gising natin pero dahil lang sa mga usapan na sa mga pakikipag-usap natin sa ibang mga tao, siguro mga kasama natin sa bahay, mga kasama sa opisina, bago ka pa man din may makausap, let's guard our heart, no? Kasi yung whatever we hear from others, it can also affect our mood, no? So from that, we must also guard our heart by praying. So guard your heart before fear interprets circumstances, no? Minsan pagising natin sa umaga, inaalala na kaagad natin, ano ba ang breakfast ko? May makakain ba ako? May pamasahe ba ako papasok? Um, um, may ayan na naman, marami na namang problema for the day, no? So before we face fear, bago tayo matakot sa isang panibagong araw, no, we must also guard our hearts by prayer, no? So let the first voice we hear in the morning be Jesus' voice. And let the first posture of the day be surrender. Let the first guard of your heart be prayer. So ito po yung dahilan, no, why we pray, no, in the morning before we start the day, no. So the fourth watch teaches us this. Before life fully breaks, Christ comes to steady the heart. Morning prayer is how we receive that steadiness before the day unfolds. So sa umaga, bago pa man din ang lahat, ihanda natin yung ating mga puso. Yun po yung kagandahan of what we are doing this, no? We are doing this prayer collectively. No, we start the day not just as individuals, but we also start the day as brothers and sisters in Christ to pray collectively, not just for our day, but for the day of all the people we know and for the day of all the people we love. So, dyan po nagtatapos yung ating exhortation for this morning. So, ang lahat po ay inaanyayahan ko na simulan yung ating araw sa pamamagitan ng panalangin. So, tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang panibagong umaga na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Isang umaga na kami ay muli ay makalalapit sa inyong trono upang kami ay humingi ng tulong, Panginoon, na for us to guard, Panginoon, our hearts, Panginoon. Masimulan ang umagang ito, ang panibagong araw, nakasama ka, Panginoon. Ipinapanalangin po namin, Panginoon, na naway sa pagsama mo sa amin ngayong araw na ito, kayo din po ang sumama at mag-ingat, maggabay sa aming bansa, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Panginoon, kayo po ang siyang magpala sa aming bansa at magtuwid, Panginoon, sa gawain ng bawat Pilipino, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay ng gabay sa bawat pinuno ng aming bansa, Panginoon, mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno, Panginoon. At ipinapanalangin din po namin ang more specifically ang aming rehiyon, Panginoon, ang lalawigan namin, Panginoon, ng Rizal. Kami po ay naniniwala na kayo ay sumasa amin, Panginoon. At sa pamamagitan ng inyong guidance sa bawat mananampalataya na nasa Rizal, kayo po ang siyang mag-guide sa
mga pinuno din ng aming lalawigan, hanggang sa bawat mamamayan, Panginoon. Especially po, Panginoon, more specifically sa aming bayan ng Binangonan, Panginoon. Kayo po ang sumaamin, Panginoon, magbigay ng pagpapala, magbigay ng katuwiran, Panginoon. Gawin mo pong tama ang puso ng bawat isang mamamayan ng bayan ng Binangonan, Panginoon. Mas lalong-lalo na po ang inyong mga anak na naninirahan sa bayan na ito, Panginoon. Ang sambahan ng First Door of Faith Christian Church ng Rizal, Panginoon. Ang mga pastor ng bahay-sambahang ito, Panginoon, kayo po ang siyang magbigay ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ng mga pastor, ng knowledge, Panginoon, na nagmumula sa inyo upang magabayan din nila, Panginoon, ang bawat miyembro ng kanilang mga congregation, Panginoon. Ang kanilang pamilya, Panginoon, kayo po ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon, magpala at magbigay ng pangangailangan nila, Panginoon, sa buong maghapon at maging sa araw-araw, Panginoon. Pinapanalangin din po namin ang pastor ng Lunsad Chapter, Panginoon, ng First Door of Faith, ang mga pastor, Panginoon, si Pastor Angelica, si Pastor Dennis, si Pastor Porfirio Yasay, Panginoon. Ang panika nilang mga pamilya, Panginoon, na patuloy niyong pagpalain, patuloy niyo pong bigyan ng wisdom, patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan upang patuloy na makapaglingkod sa inyo, Panginoon, sa bahay-sambahang itinalaga ninyo sa kanila, Panginoon. Gayon din po ang bawat leader, Panginoon, ng bahay-sambahang ito. Kami po ay naniniwala na kayo po ang siyang nagtalaga sa kanila, Panginoon. At kami po ay naniniwala na kayo ang siyang patuloy na magpapalakas sa kanila, patuloy na magbibigay ng gabay, at patuloy na magbibigay ng wisdom, Panginoon, upang mailid ang bawat miyembro ng bahay-sambahan, upang mapalago ang Kristiyanong pamumuhay ng bawat miyembro, Panginoon, ng bahay-sambahan. Kami po ay dumudulog din sa inyo upang ipanalangin ang bawat miyembro ng bahay-sambahang ito. Hindi ko man ho sila mapangalanan isa-isa, Panginoon. Ako po ay naniniwala na kilala niyo po ang bawat isa at naniniwala kami na alam niyo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Sino man pong may karamdaman sa mga kapatid, kami po ay naniniwala na kayo ang siyang magpapagaling nito, Panginoon. Sino man po ang may pangangailangan, Panginoon, sa araw na ito, kayo po ang pinaniniwalaan namin na magpo-provide, Panginoon, ng anumang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Sino man po ang may takot, may kalungkutan, at may hindi magandang nararamdaman o damdamin ngayong umagang ito, Panginoon. Alam po namin na kayo ang siyang mag-aayos ng kanilang puso, mag-aalis ng takot, at magpapasaya sa bawat isa, Panginoon, na miyembro ng aming bahay-sambahan, Panginoon. Kami po ay naniniwala na kayo ay sumaamin sa amin pong pagpapahinga sa buong magdamag. At kami ay patuloy na naniniwala na kayo ay sasaamin, Panginoon, sa buong umaga, sa buong araw, hanggang sa aming muling pagpapahinga ngayong araw na ito. At hanggang sa mga susunod pa pong araw, Panginoon, kami po ay naniniwala na kami ay inyong sasamahan at hindi iiwan, Panginoon. Tulungan niyo po ng aming puso ay maging tama, maging
ayos, Panginoon. Tulungan niyo po kami na to guard our hearts, Panginoon. Ito po ang aming itinudulog sa inyo, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.